Meaning, kayo yung nakikita naming pwede, balang araw pwedeng maging sponsor ng buong mundo. Now, let me just tell you a short story. Lahat naman tayo dito may pangarap, tama mali. Everyone in this room, I do believe may pangarap yan. No? Just like to tell you a story of a person na may pangarap din. Dati kasi, may kakilala ako before, okay? Ito, isang fishbowl vendor. Ang mga fishbowl vendor ba may pangarap din? May pangarap din ng fishbowl vendor. May nakausap akong fishbowl vendor. Sabi ko, ilang taon nyo nang ginagawa yan? Sabi niya, tagal na ako rito, mga 10 years ko nang ginagawa ito. Bakit? May pangarap ako eh. Pangarap ko is mabuti para sa aking pamilya. Aks naman, di ba? Sabi niya, katunayan, may dalawa na akong anak. Wow. Yung isang anak ko nasa Ateneo. Yung isang anak ko nasa Lasal. Big time. Sabi ko, wow, anong course nila? Hindi, yung isa nagtitinda ng fishbowl sa Ateneo. By nature, tayo mga Pilipino may pangarap, tama? Magsasurvey na rin ako kasi alam ko namang lahat, pero para malaman natin, sino rito may mga pangarap sa buhay? Taas ang mga kamay. Ito ang tanong, gano'ng katagal na yung pangarap na yan? Kung bigla kayo natawa, kasi ang reality, marami sa ating nangangarap, kaya lang hanggang ngayon hindi pa nakukuha. Ang tanong, bakit? Meron akong gustong i-share sa inyo because this is a reality. Sabi nga ng isang author, insanity means doing the same thing over and over again but still expecting a different result. Baka naman kaya hindi mo nakukuha yung pangarap mo kasi since 5-10 years ago, yun pa rin ang ginagawa mo. Eh hindi nga effective eh. Ginagawa mo taon-taon pero inaasahan mo yumaman ka. When I graduated in college, pareho naman siguro tayo ng magulang, ano? Pilipino rin yung magulang niya, di ba? Ang magulang natin ganito magturo, anak, mag-aral ka maigi, pag-graduate mo, maghanap ng magandang. So from day one, when I graduated in college, yun yung kaset sa mind ko. Okay, magtatrabaho ako, kailangan medyo magandang opisina, naka-long sleeves, naka-necktie, big time. Yan ang pananaw ko noon. Kaya nga yung magulang ko, pinaghirapan talaga para mapag-graduate ako sa isang magandang eskwelahan. Just to present to you my background, I graduated as an engineering student at La Salle University. After 2 years of working, nag-MBA ako, Masters in Business Administration. Hindi mo ako mapagne-network. Bakit? Ang pakiramdam ko that time, siguro parang si Polo, ang networking para to sa mga taong hindi makakuha ng magandang trabaho. Ba't ako ganda-ganda ng trabaho ko eh? Yun nga lang, nagulat ako. Kasi when I was invited by a friend, shortcut ko na lang to, I was invited by a friend sa Intercon Hotel. 5-star hotel, di ba? Hindi mo 5-star yun. Basta medyo big time na hotel. Pag inibita ka sa hotel ng isang kaibigan, sasama ka hindi. Kasi ang pananaw mo nun, dinner yan sa hotel, di ba? Iton nga, in-invite kayo, sumama kayo, hotel pa, di ba? In-invite ako, hotel. Pero I was so frustrated because when I arrived in the hotel, ang daming tao, ang ingay-ingay, nagsisigawan sila. Sabi ko, delikado to, naisan ako. Kung hindi networking to, Bible study to. Oo, eh. Pagdating ko ron, lumalapit na ako, nadidinig ko, nagsisigawan sila. Power, power, grabe, grabe. Walang Bible study, nagpapapower-power at nagkagagrabe-gabe. Guaranteed to, network marketing ito. And I was so frustrated. Because for me, I don't like what they're doing. Sabi ni Paul, ang cheap niyan, ayoko niyan, hindi ko kaya gawin, nakakahiya yan, di ba? Tsaka maganda trabaho ko, hindi ko kailangan yan. Hindi ako nakinig for 1 hour. I never listened to the presentation until after, sabi ko sa kaibigan ko, bro, I have to go home na. Kailangan ko na umuwi. Sabi niya, 5 more minutes, last na to. May mag-share na lang, and then uwi na tayo. So may testimony, para yung mga nagsasto kanina. Pero yung testimony nung batang yon hindi ko maintindihan at hindi ko matanggap. Kasi 21-year-old who never graduated in college, pero nakabili ng brand yung sasakyan, kinas niya raw. Muntik na ako malaglag siya. Sabi ko, ano ba to? 7 years na ako empleyado nun eh, pero never akong nakabili ng kotse cash. So sabi ko, bakit kaya nakabili ito ng cash? Ako hindi. Bakit kaya ito pwedeng magpuyat? Ako hindi. Pwede magpuyat yun. Bakit? Kinabukasan walang pasok. Ako kailangan ko na umuwi. Diba? Kinabukasan may pasok. Diba? Alam niyo mabigat pa nun? Paggising niya, alam niya sa sarili niya na wala siyang boss. Ako maisip ko pa lang yung pangalan ng boss ko, natotrauma na ako. Hindi, close naman kami ngayon. Mabait naman sa akin yung boss ko ngayon. No? Ngayon, at ang pinakamabigat is this, pagdating ng sweldo ko, in 1 month, balik rin natin, pagdating yung income ng batang yon in 1 week, katumbas ng sweldo ko in 2 or 3 months. Diba? Parang sabi ko, anong meron sa industry na to? To cut the long story short, I joined. I never ask any questions because wala naman ako naintindihan eh. Hindi mo ko nakinig eh. Nung sabi ng kaibigan ko, wala ka ba ng tanong sa'yo ko? Wala naman ako naintindihan eh. Isa lang naisip ko,
kung merong nabago ang buhay rito and na-achieve yung mga bagay na yan, if I will do this, I can also do what they did. Baka mas maganda pa. Yun lang naman, yun lang gusto kong mangyari. Gusto ko lang pag-aralan ko ano yung ginawa nila. Anyway, I joined that business and since then, that was year 2000. This is already my 16th year in the business. And tatapatin ko po kayo, na timing lang that I was introduced as the CEO of the company. Na timing lang yun. Kaya sabi ko, minsan awkward ako pag in-introduce ako sa CEO. Because for me, for the past 16 years, I'm a serious network marketer. And I'm proud of it. Whenever people ask me, especially my college friends, siyempre mga lasalista yung mga yun, di ba? Pag tinatanong, anong ginagawa mo? I'm doing network marketing, di ba? Hindi niya ako pwede insultuhin. Bakit? Kasi di hamak na tingin ko, mas maganda ang buhay ko sa iba sa kanila. Di ba? Okay. Maganda nga yung tanong ko doon sa yung meeting ko last time eh. Mga kaibigan ko naman, yung mga distributors natin. Sabi ko, simple lang naman eh, di ba? Gusto niyo bang ma-achieve yung na-achieve ko? Simple lang. Eh di gawin niyo rin yung ginawa ko dati. Anong ginawa ko dati? I just built my own network. And from day one, sinet ko yung mind ko. I will do whatever it takes to achieve my dreams in this business. Mga kapatid, don't get me wrong, okay? Hindi automatic na pagsali mo, big time ka na kaagad. Lahat ng bagay pinag-aaralan. Okay, kung gusto mo magtayo ng negosyo, wala kang choice. Kailangan pag-aralan. Tama, di ba? Kaya nga marami nag-fail sa negosyo eh. Alam niyo kung bakit? Magaling lang magluto, nangutang ng pagkalaki-laki, nagtayo ng restaurant. Eh, hindi naman solusyon na magaling ka magluto eh. Ang kailangan, marunong kang magbenta, ano iluluto mo? Di ba? So, importante magnegosyo. Yun nga lang, ito nakakalungkot. Hindi naman sa ating marami ang napamanahan ng magulang ng talento sa pagnenegosyo. Di ba? Hindi naman eh. Kasi kahit yung magulang natin, hindi naman sila naging negosyante. Alam niyo yung good news mga kapatid is this, network marketing lang, personally, network marketing lang ang nakita kong industriya na kahit ordinaryong tao, kayang tulungan kumita ng extraordinary income. Ito lang po, okay? Sige, tuloy niyo yan, tuloy yan. Ito lang yung industriya ang nakita ko na napakaliit na, honestly, yung sinasabi kanina ng mga packages na bibili niyo, for me, that's not an investment eh. Kasi hindi naman pag tinanim mo yan, kikita automatic yan eh. Kailangan mo trabahuin eh. For me, it's a tuition fee. Okay, tuition fee yan. Okay, naglabas ka ng pera, whether ginamit mo yung produkto mo or binenta mo, babalik sa yan. For me, it's a tuition fee and it's your starting point. But this is the good news. Kahit nagsimula ka rito nang walang alam, okay lang kasi tuturuan ka naman namin. Ngayon, itong tanong, gusto nyo bang ma-achieve yung mga na-achieve na mga big time sa networking? Ano ba yung mga big time sa networking? They travel anywhere in the world, nakakabili ng mga brand new sakyan, mga luxury cars, bayat lupa. Yung mga anak niyan, hindi problema yung pag-aaral. Gusto nyo bang maranasan yon? Yes! Ito lang ang challenge sa inyo. Sabi ko nga, kung ilang taon ka nang nangangarap at hindi pa natutupad yung pangarap mo, baka ito yung time na meron ka namang gawing iba. Diba? Alam nyo kung anong advantage yung sa Sante? Okay, I don't know, no? I don't want to look at other companies. Pero ang advantage nyo, napakaganda ng produkto natin. Hindi mahirap ikwento, hindi nakakaya. Di ba? Pag bumili ka ng package, either ibenta mo or gamitin mo yung produkto, bawi ka na. Pero what's the best case scenario? The best case scenario, naging healthy ka na, naging wealthy ka pa. Hindi kami mangangako sa inyo ng heaven and earth na pag sumali ka rito, yayaman ka automatic. Hindi po automatic yan. Pero ito yung guarantee ko sa inyo. Kaya ko i-guarantee to, 100%. If pag-aaralan yung maigi itong negosyong to, I assure you, mababago ang buhay nyo. When I resigned in my job, that was after 1 year of doing the business. 1 year ako nag-network, year 2000. Year 2001, I filed my resignation. I filed my resignation because of these 4 questions. Now, I'll ask these 4 questions to you, okay? Pero huwag ka magre-resign. Baka biglang mag-resign din kayo, ha? Huwag ka magre-resign. Bakit? Gabi na, bukas na, okay? I resigned after a few months when I heard these 4 questions, okay? Lahat naman tayo may pangarap, tama naman yan, di ba? At alam kong lahat kayo, merong source of income ngayon. Ngayon, kung wala kang source of income, mas wala kang choice. Kailangan mo talaga magsante, ano? Lahat tayo may pangarap, lahat tayo may source of income. I'll just ask you 4 questions. Number 1, yung bang trabahong ginagawa mo ngayon, 5 years from now, yung pa rin ang gusto mong ginagawa? Pangalawang tanong, yung bang trabahong ginagawa mo ngayon, 5 years from now, kaya niyang ibigay lahat ng pangarap mo sa buhay? Pangatlong tanong, yung bang mga kasama mo sa trabaho, sila pa rin yung gusto mong kasama 5 years from now? Kasama niyo ba sila ngayon, di ba? Pang-apat na tanong, ito medyo mabigat to. Kung may biglaan kang kailangang gastusin ngayon kasi emergency, meron ka bang panggastos o kailangan mangutang? 4 na tanong, di ba? Ito yung point. If one of these 4 questions, if one out of the 4, ang sagot mo hindi. Nung tinanong ako, lahat ng 4, ang sagot ko hindi. Ewan ko kayo. Pero if one of these 4 questions, ang sagot mo hindi, ito yung tanong ko.
ano ang ginagawa mo ngayon. Kasi chances are, kung wala kang ginagawa ngayon, 5 years from now, you're still the same person. And this is the question. If 5 years from now, you're still the same person, masaya ka kaya? If your answer is no, definitely you have to do something today. And Sunday is an opportunity na baka sakaling eto na yung matagal mo nang ipinagdadasal. Kasi di ba tayo nagdadasal tayo? Lord, please give us our dreams in life. Lord, please give us that. Okay, iba kasi ako magdasal eh. Iba ako magdasal. Ako, mautak ako magdasal. Nagpapasalamat ka agad ako. Lord, thank you po sa wisdom na ibibigay mo sa akin. Lord, thank you po sa opportunity makukuha ko. Pero pag pinakita sa akin, ginagrab ko. Marami kasi sa atin nagdadasal for an opportunity, pero ayaw namang i-grab. Diba? Ay, hindi para sa akin yan. Eh, ano yung para sa'yo? That's not for me. That's not for me. Ano yung para sa'yo? Ito lang, honestly, tapatin ko kayo ha. Ito lang ang nakikita ko, personally. I don't know with you guys, okay? Kasi alam naman natin na ang pagyaman, negosyo kailangan. Tama mali? Hindi ko alam kung may kakilala kayo mga empleyado na sobrang big time ngayon. Siguro kung presidente ka or vice president ka nung malalaking kumpanya. But if you're an ordinary manager of a bank, hindi ka naman yayaman ng sobrang big time. Tama mali? Ang tanong, paano yumaman? Kailangan magka-negosyo. Tama mali? Kaya lang, anong pwedeng gawing negosyo ng isang ordinaryong taong parang tayo? Wala eh. Honestly, tatanungin niyo ako, ang nakita ko lang negosyo para sa atin na hindi kailangan ng malaking kapital pero may opportunity makuha ang pangarap is the business of network marketing. Mga kapatid, network marketing hindi na po bago ito. Nung unang panahon, sabi ko nga, mas mahirap mag-invite sa networking kasi maraming taong negative. Ngayong panahon na to, wala na eh. Bakit? Kalat na kalat na. Ang dami ng taong nabubuhay at gumaganda ang buhay sa network marketing. Ngayon, kung hanggang ngayon hindi mo pa natatry, you're missing a lot. You only have two options. Number 1, to earn from network marketing, or number 2, network marketing to earn from you. Bakit network marketing to earn from you? If yung produkto na kailangan mo, na magbe-benefit ang pamilya mo, mabibili mo lang sa networking, wala kang choice. Lalo na kung na-tsempo mo pa, barley, bakit exclusive tayo dyan? Wala kang mabibilang iba niyan. Okay, ingat ka sa pagbili sa labas. Baka fake yun, di ba? Ingat ka. Ang point ko lang is, kung sa network marketing mo lang mabibili, wala kang choice. Pagkakakitaan ka. Pero of course, the idea is this. The idea is, sana nakita nyo yung opportunity pinakita namin. Walang magic dito. Hindi dito yung pagsali nyo automatic. Ay, mayaman ako bukas. Hindi. Pero once na napag-aralan nyo, I assure you, the opportunity is so big because the business that we're offering you is not only open in the Philippines. This business has the opportunity to give you an income outside. Meaning, Filipino in the Philippines earning in US dollars from Japan, from Hong Kong, from Saudi. Mangyayari ba yan? Nangyayari na po yan ngayon. Kasi may mga Pilipino ngayon dito. Hindi ko alam kung nandito yung mga sponsors ng mga tiga UAE. May mga Pilipino na ngayon na kumikita ng dolyares habang nasa Pilipinas sila because they built a business in the United Arab Emirates. And it will happen so fast na magugulat na lang kayo 1-2 years from now, karamihan dito dollar earner. Okay, will it happen? Definitely, it will happen. Now to close. Natutuwa ako kasi medyo ang ganda ng aura ngayon. No? Ang ganda talaga pag mga gandang tao yung nasa harap kanina. Medyo gumagaan yung aura, di ba? Katulad nyo, di ba? Ganun mga tiga Sunday, di ba? Ang ganda ng aura pag mga kasama. Ito nung po yung challenge ko sa inyo. Hindi magic ang Sunday. Tama si Miss Minette kanina, this is not an overnight thing. We've been here in this business for the past 16 years. Sunday is already 9-year-old. Kami po, we're proud to say that we're the only Filipino company, networking to be specific, na yung mga partners magkakasama na for the past 15 years. Sobrang stable na po nitong kumpanyang to, and it's only a matter of time. Sunday will be a big name all over the world when it comes to network marketing. Will it happen? Yes, definitely it's happening right now. And I assure you, if you will give your time and effort and belief in what we're doing, I assure you, 3 to 5 years from now, lahat ng pangarap nyo, matutupad nyo rin yan. It's a matter of taking it one dream and one vision at a time. We believe it will happen. 16 years ago, pinaniwalaan namin. And now, it's happening. Mga kapatid, mind you, baka yung decision nyo ngayon, 5 years from now, ikikwento nyo lang sa mga kamag-anak nyo, na kung hindi ako umuo 5 years ago, ganito pa rin ako. Pero dahil umuo ako 5 years ago, which is now, 5 years from now, I assure you, seryosoy lang to, you'll live a happy life, you'll live a dream life, because the mission of Sunday is to help
people live better lives. I'm Joey Marcelo. I'm the CEO of Saturday.